doon kasi diba, kay Enoch, yung ibang paniwala, yung paniwala ng denomination or tsaka ng ibang mga sekta, si Enoch daw is na-rapture. Yung disappearance daw dun sa Hebrews 11 verse 5, yung pagtuk daw sa kanya is ibig sabihin, napunta siya sa langit, sa heaven. So, yung paliwanag ni Brother Ed, ay yung na-research ko po pala, dun sa Jude 1:40, sa Jude chapter 1 verse 40 or 41, sabi doon, hanggang 45, 42, 44, nag-preach si Enoch ng about sa judgment dun sa mga gumagawa ng ungodly. So, ang tawag po doon parang yung itatama mo yung mga mali, yung nirebuke niya, yung mga kasalanan. So, ang nangyari sa kanya, yung na-research ko po doon sa Google, is doon sa Jude 1:40, yun ang dahilan ng ginawa ng Diyos na God took him. Kasi nga nagalit sa kanya yung mga tao. So, sabi po dito sa yan yung paliwanag ng iba, na rapture siya. Tapos naman, without experiencing death to life, pero sabi na nag-pass through it ka. Yung sunod naman kay Elijah, sabi dito sa 2 Chronicles chapter 21 verse 12 to 15, sabi na, and there came a writing to him from the Elijah the prophet. So, sa 2 Corinthians 21:12, yung fire of chariot, significance daw yun sa tinatawag nating rapture. So sa end time understanding, he went up directly to heaven, katulad daw ni Enoch. Pero dun yung contradictory niya na paliwanag, no man can go heaven first except na kay Kristo muna. So, ibig sabihin, nag-disappear lang sila or nailipat na daw sa ibang lugar. Kasi example nga diba si Philip, nung nabaptay si Philip, how do you prove na si Elijah was like a Philip na nag-transfer lang dun sa another place? So, una, si Elijah nag-road siya kay King of Jehoram of Judah or Jehoram sa 2 Chronicles 21 verse 12. Hindi nga yung binasa kong sabi lang. A writing to him from Elijah the prophet. So, yung doon is si Jehoram, yung king of Judah. So, ayan, yung ngayon contradictory. Ibig sabihin, if he went to heaven, bakit nga di ba siya mag-wrote ng letter sa mga several kings? Kung nandun na siya sa langit. So, sa Colossians 1:15 naman po, sabi dito na he was the firstborn among the dead. Sino nga yung firstborn? Yung sabi niya yung first among the dead. Si Jesus nga dun. Kasi nga siya yung sabi doon yung word na first. Si Jesus pa lang yung nakakabuhay, ay nabubuhay mula sa patay. Yung tinatawag natin resurrection. So, una diba yun? Si Kristo, hindi siya nabuhay during Old Testament. Pero bakit nga daw siya tinawag na first? Kasi siya nga lang daw talaga yung unang na napunta dun, na went up dun sa langit. Sino naman yung captive? Ayun kay Moises pala. Yung napalinan ko lang po kay Moses, yung kinuha din, yung same lang sila ng reason ni Elijah, ni Philip, ni Enoch, yung pagta-transfer o yung transform, katulad ni Melchizedek, di ba? Yung wala siyang talaan ng lahi. So, ang tawag natin dun is transformation. Katulad naman ni Enoch, ganun din. Katulad naman ni Moises, ni Elijah. Si Moses naman, talagang yun, may reason yun. Kasi diba, he was the popular or pinaka-famous na prophet nung time na yun. Kasi Israel. So, gagawin gusto ng diablo na gamitin na Diyos yung kanyang katawan para din sa Israel. So, kaya pinag-agawan doon ng time na yun. So, ang ginawa ng Diyos, parang yung kay Moses po, diba, siya yung mismong hindi siya nakitang namatay. Parang ganun po. Hindi makita yung bangkay. Hindi makita yung bangkay. So, God took that. Ganun din kay yung transformation, yung lipat,
disappearance, pero hindi sila napunta sa langit ng Old Testament. Kasi nga, ang kailangan lang mapunta doon, unang-una si Kristo, tapos sunod yung mga tao. Correct. So, ayun po yung captivity captive. Sa Ephesians chapter 4, verse 8, Jesus was with them, handling them. Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 8. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. So Jesus was with them, handling them. Tapos may tanong po dito na, did the disciples saw the captives? So nakita nila, so he preached, he guided them, and nandun na siya, yung time na yun, yung 3 days and 3 nights, nag-resurrected na siya nun. Pero bumalik pa din siya dun sa hell, kasi nga, so siya yung nauna naging firstborn among the dead. Yung proof natin dun kasi, bago siya pumunta dun sa hell, na-resurrect na siya. He was already resurrected. So, pumunta ba pabalik-balik na, diba siya doon sa 3 days and 3 nights na yun. So, ang pinapakita dito, na si Kristo, nung namatay si Kristo, natakot siya na, diba? Hindi lang dahil makakaranas siya ng pagpako sa krus, ng yung masakit na pagdadaanan niya, yung parang paparusahan siya ng mga tao na hindi na inosente nga siya. So, hindi lang yun yung kinatutakutan ni Kristo, pero yung pagpunta niya dun sa impyerno. So, even Christ, pumunta dun sa impyerno, and he was scared bago yun mangyari lahat. So, hindi lang yung crucifixion yung kinakatakutan niya, pati yung pagpunta niya dun sa hell. So, yun yung purpose ng pagpunta niya sa hell, kumuha siya dun ng cup, nagkaroon siya ng ginaid niya, nag-pray siya, tapos ayun, yun yung mga captives. So, sa first phase, yung tracks natin sa first phase is yung first phase and yung Old Testament saints. So, yung turn natin doon, before the cross, ibig sabihin, bago pa si Kristo nun. So, yan yung mga Old Testament saints. Sino ba yung mga Old Testament saints? Sabi yung mga prophet, at saka iba pa. So, yung second phase naman, ito yung elected in old age. Ito yung after cross. Pagtapos ni Kristo mamatay, nandun na yung mga captives. So, yung second phase, at dito, we are aspiring, ibig sabihin, kailangan nag-i-strive tayo para dito. Ibig sabihin, kailangan natin radically mag-work tayo para doon. So, kung ano ba yung tinatawag natin na appellation? Sir, if I may. Paulit ako doon sa yung nabanggit mo yung first phase, second phase, no? Parang medyo hindi siya. Paulit ako. Yung first phase po, Old Testament saints. Yun po yung before the cross. Tapos yung second phase po, elected in all ages. Yung 7 church ages po yun. So, yung 7, elected in all ages. Kasi, na po yun nandun nag-exist na yung apostle. So, ibig sabihin, after cross na po yun. Yung first phase before the cross, tapos yung second after cross. Pwede lang kong tanong. Tapusin mo na. Yun sabi ko, yung third phase po ba, diba ito yung sa Tribulation. yung tribulation po ba? Tribulation saints. Ayun pala, tribulation saints. So, hindi dapat tayo makakabot dun sa tribulation. So, yung second phase, dahil nga nasa Laodicea na tayo, kailangan natin siyang, nag-a-aspire tayo na makasama dun sa second phase resurrection na yun. Kasama yung mga ibang tao. So, yun yung bride, panahon ng bride. Especially na, di ba, nasa Laodicea tayo. So, ano bang gagawin natin? Kailangan natin radically mag-work tayo para doon. So, yung third phase, ito yung tinatawag natin na Tribulation. Tribulation saints. May tawag na Before his birth.
yung chance na binigay sa kanila. So, ibig sabihin, meron pang chance na binigay sa kanila actually. Yung apparition naman, sabi dito sa Matthew chapter 27 verse 51, you need to experience death to life. Katulad, di ba, katulad ng naranasan ni Cristo. Namatay muna siya bago siya ma-resurrect. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung mga tao na pinapaliwanag na diba ng ibang sekta na porket na-disappear lang, napunta na sa langit. So, kailangan talagang mamatay yun. Kasi si Kristo mismo, sabi doon, si Kristo mismo na-experience na matay siya bago pa ma-resurrect. So, you need to experience death to life just katulad lang ni Kristo. Kasunod tayo na mare-resurrect din. So, kasi si Kristo yung key si Kristo yung mag-open nun para sa lahat. Yung Old Testament na disappearance na si Enoch, si Elijah, si Moises, si Melchizedek, yan lang yung tinatawag natin foreshadowing kasi hindi naman tayo nagpo-focus dun sa ay nawala siya na parang mysterious or theoric na knowledge kasi interesting siya. So, hindi yun ang pinafocus natin. Ang pinafocus natin dun is foreshadowing. Ano ibig sabihin ng foreshadowing? Pina-foreshadow sila, yung disappearance nila, yung pina-foreshadow sila, kung gano'n yung paniwanag nila, ibig sabihin, pina-foreshadow yun na meron tayong future na mangyari sa future. Opo. Mangyari siya sa future na mare-resurrect tayo. Pero kailangan lang talaga nun is maunawaan natin na si Kristo yung mauuna. So, yung quick sa John 5:4, 1, and 1 Corinthians 15:51 hanggang 53. Order na diba na mag-pass through resurrection, you need to first testify the truth. Maraming requirements, qualification na dapat natin magawa before maranasan mo yun. So, yung foreshadowing, kailangan mo ng obedience. So, hindi lang yung mangyayari sa'yo na parang miraculo. So, yung John 5:4, 1 Corinthians 15, yung quick, sabi doon, hindi lang yung yung marinig ko po doon na magtutuloy ka ng mapanay, tapos rapture ka na agad. Parang may may mafe-feel ka doon na joy. Basta. Unspeakable joy. So, hindi lang yung twinkle naman ay katas bigla ka na nasa langit. Hindi ka na daw yun. So, may mararanasan ka muna na unspeakable joy. Ano yung after unspeakable joy? Unspeakable joy. Parang unexplainable joy. Parang gano'n. Opo. So, nalaman hindi may maliwanag sa mga ngayon. So, can I proceed on this? Sige po. Okay, yung kanina, yun, si Enoch, si Elijah, si Moises, si Melchizedek, kung wala sila sa langit. So, ibig sabihin, bilong sila doon sa first phase. Opo. Bilong sila sa first phase. Na pinabaan ng Panginoong Jesus doon, yung captivity ng Luka, ng Matthew chapter 27, 51, 53. So, kabilang talaga, hindi talaga totoo na yung pag inakyat na sila, nauna na sila, kasi lalabas, napangunahan pa yung anak. No? So, mali yung bilip ng iba na, ay, nauna na doon, may nauna na doon si Enoch na inilipat ng Diyos, tapos si Elijah, na-rapture na naunan, kaya hinulog yung balabal, sila lumingito, na ganyan, no? So on and so forth. So, kabilang pala sila doon sa first resurrection, which is the first phase, no? Malinaw sa akin. Okay, kasi kung nauna po sila, yung mga na yun, na Old Testament, Kakaroon ng conflict. masisira yung Colossians 1:15. Hindi dapat naging second na lang siya, na among the dead. Ayun. Tapos sabi mo dito, yung quick, sabi in order to pass through resurrection, kailangan mo nga di ba muna mag-testify ng truth. So, first phase po, Old Testament. Yun yung first one. Sister, second question. Kanino ba yan? Kay Pastor, kay Brother F? Opo, ng son. So, ano ba? Yung bang mararapture, mamamatay ba yun? Yung
Yung pagkaba, in the twinkling of an eye, yung body change from corruptible, it turn into incorruptible, from mortal, turn into immortal. So kasi pag sa twinkle of an eye, pag kisap mata yun eh. Alam mo Hindi na siya yung babagsak. ganun kabilis, split seconds, parang ganun, no? Wala pa nga. May body change na yun. So may kamatayan na magaganap pa nun. Opo, ano siya, magdalaw po kasi yung isa nasa grave. Oo. O, yung naiwan na talaga yung katawan niya. Hindi, yung sa moment na yun, yung dadat ng buhay, Sasagot. tapos sabi kasi doon, 20 naman ay mag-change ng body. so wala nang kamatayan magaganap. Yung pag Ano sabi, we shall not all be sleep, but we shall be changed. Sabi doon. yung pagbago ng katawan, yung dati mong katawan, yun yung namatay. Again, pardon. Patay yung katawan. Again, Patay yung katawan, sabi niya. again, Yung dati, di ba 20 naman ay, yung sa tingin ko po yung purpose ng 20 naman ay, kasi bagong katawan. So, ibig sabihin yung dati mong katawan, namatay mo by the 20 naman ay. okay. Namatay pa rin. Then ito, Yun ang yung way ng rapture ba once and for all, parang one-time big event? Sabay-sabay lahat. Or one-time big event na pangyayari, or area by area, portion by portion. Oh, iba-iba parang po ganun, yung no? oras. For example, Asia muna. Next is South Africa. Iba-ibang parang oras. ganun. Iba-ibang Amerika naman oras. next. Para wala pa. Paano ba? Paano ang setup pagdating ng panahon na yun? all over the world. Once and for all. Isahan lang talagang magaganap. Oh. Pero hindi ko po... So, one time, parang ganun. Rapture. Di ba? Wala. Oh.